Habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak na ang kahulugay, mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father J.R. Babor, MSc. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay sa ika-4 ng simbang gabi, ang Misa de Gallo. Sindihan natin ngayon ang mga kandila ng Adbyento. Sa pagsisindi ng mga kandilang ito, tayo ay inayahang ihanda ang ating mga sarili, maging tapat sa pagsisisi at pagbabalik loob, upang maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Magniningning nawa ang aming mga puso sa liwanag ng iyong pag-ibig. Amen. Tawagin natin ngayon ang mga magsisindi ng kandila, Mr. and Mrs. Romel Guerrero and family, Mr. Jimmy de la Cruz at Mrs. Norma Pal and family, Mr. Jumar Ginto and Mrs. Cecil Sombito and family.
Gabay ng aming buhay, sindihan ng kandila ng altar, sa gisag ng paghihintay. Magalak at mapuri, darating ang ating hari. Magalak at mapuri, ihanda Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sisintihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami sa pamumuhay na tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa di malirip na pag-ibig, pag-ibig mo sa sangkatauhan, minarapat mo na magkatawang taong iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kanyang pagsilang ay naghatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo po ang mga kandilang ito ng Adbyento, pati na rin ang pamilyang nagsindi nito. Naway may ibahagi namin sa iba ang liwanag at pag-asa na hatid ni Kristo sa mundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At para maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo, tumahimik tayo sandali at pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawad tayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birhen Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang lahat sa masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan sa lahat ng masasama. O Diyos,
ako'y paglaban. lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko'y nilaga ang pag-asa. Malit pang bata ko, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala kong inasahan. Mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mo, hinangahan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po tayo. Sa ngakang ugat ni Hesi, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudiya, may isang saserdote ng ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon
at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nanalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambalang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang pananambalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at pananambalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghanda niya ang isang bayan, ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi ka makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Mga kapatid, itong mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayong lahat po ay pinagpala ng Diyos dahil dinirinig niya ang ating mga dasal. Katulad nitong nasa unang pagbasa na sina Manuel na walang anak, sila'y matanda na, at si Zacarias at si Elizabeth. Kaya dininig talaga ng Diyos ang mga dasal ng mga sumasampalataya at nananalig sa Kanya. Kaya tayo po ay pinagpala at pwede po bang batiin ninyo ang inyong katabi sa kanan? Pakisabi po lang, "Mapalad ka." Sa kaliwa naman, "Malapad ka." Lumapad dahil sa kadami-dami ng mga Christmas party. Nakailang Christmas party na po kayo? Dami na. Kami po sa seminaryo, mayroon. Kasama mga seminarista, doon naman sa district. At siyempre, yung mga Christmas party, ang dami mga pagkain. Kaya lumapad ang ating bilbil. Sign of, din po yun? Sign of progress. Sign ng biyaya ng Diyos. Kasi marami tayong
natanggap ng mga biyaya. At hindi lang yun, siyempre kung tayo'y nakakain ng masarap, ay ibahagi din natin no, sa mga ating mga kapatid, lalo sa mga nangailangan. Hindi na naidiwa ng Kapaskuhan. At ito din po ay ating pagpapasalamat sa Panginoon. Itong ating simbang gabi, ito ay ating pang-apat na Misa de Gallo. At tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon no, sa mga biyayang ating natanggap. Buong taon po tayo'y ginabayan ng Panginoon mula nung January hanggang ngayong buwan na ito. Tayo ay nagsisimbang gabi. Una, yan po ay nagpapasalamat. Pangalawa, yung ating mga hinihinging mga biyaya sa darating pang panahon, lalo na sa New Year 2026. Kasi hindi po natin alam kung hindi naman tayo lubos na makapangyarihan na ma-predict natin yung mga pangyayari sa kinabukasan. Ang atin pong gagawin ay yung pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi ang Diyos ay laging nakikinig sa ating panalangin. Kaya itong unang pagbasa, ito po ang kwento ng mag-asawang hindi nagkaanak, na si Manoah, at ang kanyang asawa na may edad na rin. At biniyayaan sila. Ito po ang kwento, di ba familiar tayo ng kwento ni Samson at Delilah? Ayan po, ano po yan, ginagawang game. No, yung mga, lalo na pag Flores de Mayo sa mga kabataan. Di ba, may isang Christmas party din. May nakita kong ganun, may game sila ng Samson at Delilah. Ito po ay bahagi sa ng plano ng Diyos, no, na kanyang iligtas ang sanlibutan at ang kanyang bayang Israel, ang bayan niyang pinili ay babalik sa kanya. Kaya pinapadala niya ang mga propeta, itong mga taong binigyan ng misyon, no, para tipunin ang kanyang bayan. Ito namang si Zacarias at si Elizabeth ay ano din sila, hindi sila pinalad nung sa kabataan pa nila. Para naman sa mga Hudyo, pag hindi po nagkaanak ang isang babae o yung mag-asawa, wala silang anak, ay parang tinatawag nilang curse. Ano ba yung parang hindi sila pinagpala dahil mayroon silang ginawang mga bagay na hindi maganda. Yun ang pananaw nila. Kaya ang babaeng hindi nag-anak ay napakalaking po yun, kahihiyan. Ika nga. Sa atin namang pananaw ngayon, sa pag-aaral ng ating genetics at biology, ay meron naman talagang yung mga hormonal problems, o di ba sa sinapupunan ng isang babae, hindi po siya pwedeng magkaanak. Kaya maraming factors. Kaya hindi naman siya tatawaging kahihiyan. Kasi yan po ay bahagi ng isang taong mayroong mga limitasyon. Lahat naman po tayo, may mga limitasyon. At ito rin ay nangyari, itong mga taong ito, ngunit patuloy silang nagdasal. Kaya nga, sabi ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Patuloy silang nagdadasal, kahit sila matanda na. Ayun, sinabi ng anghel, dininig ng Diyos. Kaya lang, hindi makapaniwala si Zacarias. Kasi nga, sa modern calculation, yun yung ating pagbibilang ng ating edad ngayon. Pag umabot ka na ng ganitong edad, hindi ka na pwedeng magkaanak. Kasi nga, yun yung biological limitation ng katawan. Yung reproductive system natin kasi ay mayroong hangganan. So halimbawa, itong babae ay may menopausal period, may menopause. Kaya pag umabot na ng
35. Meron pong early menopause. Meron namang nagmi-menopause ng mga 45. So, depende sa katawan ng babae. Pero hanggang doon lang po yun. Kaya pag yung bata nga na nasa menopausal period, dalawa daw po ang pwede mangyari. May kilala po ako, 39 years old na po siya nag-asawa. Siya, ano po siya, no? Nag-serve din sa church. Yung lalaki naman ay 42. Nagkaanak sila nung una, meron pong genetic problem yung panganay. Tinatawag po nating mongoloid o may Down syndrome. Nung nagbuntis po siya, sinabi na sila ng doktor kasi merong process ng mga doktor, yung process pag alam kung ano ang kalagayan ng bata sa sinapupunan, sa womb. Yung tinatawag na amniocentesis, ni-extract nila yung fluid doon sa tiyan at pinag-aralan kung ano yung mayroon bang genetic problem. At nalaman ng mga doktor, malaki dito sa dito sa neck, dito sa likod, may liig. Yun po yung palatandaan ng Down syndrome, yung mongoloid yung bata. Kaya sinabi po sa doktor, sinabi ng doktor sa kanila, sinabi sa mag-asawa, ay may problema yung anak nyo. Gusto nyo bang i-abort natin? Kasalanan po yung abortion. Kaya sabi ng mag-asawa, lalo na itong kilala ko, sabi niya, Dok, kahit ano pang kalagayan ng aming baby, itutuloy po natin. Itutuloy ko ang pregnancy. At ngayon, yung bata ay 12 years old. Talagang kwan siya, na special child. Yung pangalawa naman ay very healthy. Nag-i-excel sa klase. Kaya, pag menopausal period na nga, yung babae, yun, pwedeng quote-unquote na lang, abnormal o excellent yung bata. Kaya, delikado nga na po, yung nasa menopausal period na, pag magbuntis. Lalo na, pag lumampas na, hindi na talaga pwede kasi yung reproductive system nga ng babae, hindi na siya magpo-produce ng egg sa fallopian tube. Kaya, hanggang doon lang po yun. Si Elizabeth, sa modern calculation, 80 na. 80 years old. Pwede ba yun? Imposible nga. Kasi si Zacarias, sabi niya, matanda na kami. Ay siya, around 85. Mas matanda lang konti si Zacarias kay Elizabeth. Sabi ni Zacarias, parang, paano yan? Hindi nga pwedeng mangyari yung magbuntis pa si Elizabeth. Kaya lang, patuloy naman silang naghangad talaga ng bibigay na biyaya ng Diyos. Pero sa actual na pangyayari, parang nagdududa siya. Lahat naman tayo, may ganyan. Pag tinitimbang natin yung mga posibilidad, posible ba yan? Parang hindi. Kaya may halong duda. Kasi sa babae, pag menopause, ano po sa lalaki? Ang sa lalaki po, kinakapos ang. Joke lang po. Kinakapos po ng yung genetic kinakapos ng genetic capacity na magkaroon ng anak. Pero sa lalaki kasi siya mas mahaba yung capacity na magkakaroon ng anak. Di ba si Dolphy? Nagkaanak yata siya kay Sasha, mga 60 na eh. Ganong edad. Kaya sa lalaki, mahaba-haba ng konti. Ang sa lalaki po ay andropos. Yun yung hindi na siya pwedeng magkaanak. Siguro nga, maabot ng 60 yung lalaki. Pero 85, si Zacarias talagang duda siya. Sabi naman ng anghel, kananiwala ha? Sabi ni Anghel Gabriel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyong mabuting balita. Kaya, sana, naniwala agad si Zacarias,
kailang hindi. Okay, ngayon, hindi ka makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. At nanatili siyang pipi. Hanggang iniluwal ni Elizabeth si Juan. Si Juan Bautista po ay napaka-importante po ang kanyang papel. Siya po ay pinsan ng ating Panginoong Hesus at siya ay naghanda ng daanan ng Mesiyas. Kaya yan po ang pangyayaring hindi maarok-arok ng pag-iisip ni Zacarias at ni Elizabeth at sa mga taong mga nakakaalam sa mga pangyaring iyon. Kaya ang Panginoon po ay lubos na siya po'y talagang may habag at siya ay may awa sa ating lahat. Dininig niya tayo ng ating mga panalangin at meron din siyang plano para sa atin. Ang ating mga hiningi ay minsan sobra-sobra pang binibigay niya. Hindi natin akalain na ganitong mangyayari. Yan po ay nagmumula sa kanyang kagandang loob. Hindi na po natin alam, kung ibibigay sa atin ng Panginoon ang ating mga hinihingi, siguro nitong simbang gabi, o ating Misa de Gallo, meron po sa inyo, sa atin, karamihan po ay kinukumpleto ang Misa de Gallo, ang simbang gabi, dahil po may hinihingi sa Panginoon. Meron po akong kaibigan na ganyan at natupad po ang kanilang mga panalangin. Kaya, yun yung panalangin natin. At sana naman, hindi lang natin gagawin ang simbang gabi o Misa de Gallo na tayo'y andito, kinukumplito natin dahil mayroon tayong hinihingi sa Panginoon. Unang-una, yung ating pagsisimba po at pagsisimbang gabi, ayun po yung pasasalamat. Kaya nga po, ang simbahan ay nagsasabi, ang pagsisimba ay gagawin ng isang Kristiyano, isang Katoliko, at least once a week. Yun po yung Sunday. Kaya yung simbang gabi ay isang panata ng lahat. Sana mamanata din tayo na bawat linggo tayo magsisimba. Hindi lang po sa ngayon. Kasi araw-araw naman po tayong binayaan ng Diyos ng mga kinakailangan natin. Dininig niya lagi ang ating panalangin. Katulad ng pagdinig niya, ng panalangin ni Zacarias, si Elizabeth, at si Manoah. Ito sa ating mga pagbasa. At sa ating buhay ay tayo po ay magiging saksi sa kagandang loob ng Diyos. At kung tayo biniyayaan ng Diyos, tayo rin po ay maging biyaya sa kapwa. Ayan nga po yung diwa ng lalo nitong Kapaskuhan. Binibigay ng Diyos ang mga pangailangan natin para tayo po ay maging blessing to others as well. Ito pong si Lola, matulungin. Po siya, bumili ng ticket ng sweepstakes pagkatapos ng simbang gabi, Misa de Gallo. Kasi nakita niya maraming nangihingi at likas na matulungin po si Lola. Ang dasal lang niya ay manatiling siya malusog at magsisilbi sa iba. At bumili nga siya ng sweepstakes. Pag-uwi niya sa bahay, nilagay niya yung ticket doon sa altar. Nanalo si Lola. Ang problema ay hindi masasabi-sabi ng mga apo, yung kasama niya sa bahay, na nanalo siya kasi merong sakit sa puso si Lola. Kaya paano na yan? Baka atakin si Lola. Kaya, itong mga apo, pumunta sa pari. Sabi, Father, alam niyo po, pwede pong humingi ng tulong sa inyo. Kasi nga po, hindi namin alam kung ang epekto kay Lola. Nanalo po kasi siya sa sweepstakes. Ang napanalunan niya ay 80 million. At baka atakihin si Lola. Kaya sabi ng pari, ay sige, ako na lang magsabi. Kaya siyang pumunta doon. At sabi ng pari, Lola, talagang mahal tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra pa. Sabi ni Lola, opo, Father, talagang ako'y biniyayaan lagi ng Diyos.
yung binibigay niya sa akin, ay pinasasalamatan ko sa araw-araw. Lola, paano kung yung hinihingi niyong biyaya ay binigay ng Diyos sa inyo? Ay sabi ni Lola, ay di magpasalamat ako, Father. Lola, paano kung nanalo kayo sa sweepstakes? Ano po ang mararamdaman nyo? Sabi ni Lola, ay talagang magiging masaya ako, Father. Wala po bang yung maramdaman yung sobra-sobrang saya sa iyong puso? Baka naman anong mangyari sa iyong sarili? Sabi niya, ay hindi naman talaga siguro, Father. Sabi ni Father, kaya Lola, sabihin ko sa inyo, nanalo po kayo sa sweepstakes. 80 million. Sabi ni Lola, totoo, Father, nanalo ako ng 80 million sa sweepstakes? Opo, nanalo po kayo. Sabi ni Lola, ay, Father, yung 40 million, ibigay ko sa'yo. Pagkasabi nila sa excitement niya, ang pari naman ang pari ang hinimatay. Kaya, minsan sobra-sobrang binibigay ng Diyos sa atin. Baka naman, himatayin tayo sa sa tuwa at galak. Ngayon kung ganyan, parang si Zacarias, minsan hindi tayo makapaniwala, no? Yung, totoo ba yan? Ang kagandang loob ng Diyos talaga naman ay sobra-sobra. Kaya nitong ating simbang gabi, Misa Aguinaldo, Misa Regalio, ay puno tayo ng pasalamat. At patuloy tayong magpapasalamat sa Kanya at magsisilbi sa Kanya upang tayo'y pagpapalain at manatiling mapalad at malapad. Amen. Kaya magsitayo tayong lahat at ating dasalin ngayon ang panalangin ng bayan. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanmay hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, Kanyang ipagkakaloob ang mga adikain at pangarap ng Kanyang bayan. Ang ating isasagot sa bawat panalangin. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuluyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumaon na. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang inyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo. Kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandang loob mo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Alay namin sa iyo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ang tulong at kapatawaran mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa, ni Pablo Virgilio naming Obispo, ang lahat ng kaparian at ang iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang lahat naming mga kapatid na nahimlay, numasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sanang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kay San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tawagin natin ang ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus Kristo.
Hiniling namin, Panginoon, na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, siya ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan at siya rin nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga tungamanggab sa banal na pagkikinabang ngayong ginugunita, ang mahal na biring ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob sa pagtubos sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang pagkalika mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyay. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, at ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Pasalamatan din po natin ang ating mga family sponsors, sila Noreen Sayaw and family, Mr. and Mrs. Lorna Cervantes, at si Mrs. Juliet Andrada and family. At pasalamatan din po natin ang mga nagsindi ng kandila ng Adbyento, si Mr. and Mrs. Romel Guerrero and family, Mr. Jimmy De La Cruz and Mrs. Norma Pal and family, at si Mr. Jomar Ginto at Mrs. Cecil Sombito and family. At higit sa lahat po, pasalamatan natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father J.R. Babor, MSc. Patuloy po natin suportahan ang isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Quasi Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay magkakaroon ng fundraising para sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan para tayo po ay maging isang Quasi Parish. Kaugnay po nito, kami po ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso sa pamamagitan ng pagiging family sponsors at Family Advent Candle sponsors sa ating mga misa at simbang gabi. Anumang tulong na inyong maibibigay ay isang malaking biyaya at ambag
sa patuloy na paglago ng ating simbahan at komunidad. Sa mga nais po maging family sponsors, ay lumapit lamang po sa ating mga chapel leaders. Paalala din po na ang ating mga altar servers ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang sanggol na Batang Jesus. Nawa po sila po ay inyong patuloyin at papasukin sa inyong mga tahanan. Ito po ang mga schedule ng ating Pax Tecum. Cluster Love sa December 26, sisimulan sa ganap na 8 ng umaga. Sa Cluster Hope sa December 27, sisimulan din sa ganap na 8 ng umaga. At sa Cluster Faith sa December 29, sisimulan din sa ganap na 8 ng umaga. At sa January 3, 2026, ang lahat ay inaanyayahan sa Pasko sa Mission Station. Magkakaroon ng banal na misa sa ganap na 3 ng hapon at susundan ng mga programa, salo-salo at mga paraffol. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumo ko kahit hingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan, ang ipinahayag na sinampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na misa. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon.